Ang manok na aming nabili sa mismong stall na inirereklamo ay agad naming niluto gamit lamang ang simpleng pagsasangkutsa o yung paggisa. Ngunit sa loob lamang ng 10 minuto, kapansin-pansin na ang labis na paglabas ng katas at tubig. Ipinapakita ba nito na ang manok ay binabad muna sa tubig at may kasamang tubig nga ba ang ibinabayad ng mamimili sa kalit na purong karne? Idinulog ng resibo sa National Meat Inspection Service ang inilapit na reklamo. Isang araw, matapos tiktikan ng iba't ibang stall sa palengking ito sa May Kawayan, Bulacan, itinilaok ng resibo sa National Meat Inspection Service o NMIS ang reklamo ni Aaron. Depende sa gravity ng violation kung kaya pa naman natin na siguro mga nag-survive. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Nagkasana ng surprise inspection ng NMIS kasama ang resibo. Pagdating sa palengke, ang mga drum na naaktuhan naming pinagbababaran ng mga manok, inalisan na ng tubig. Ang mga naaktuhang ito, 30 minuto lang bago sinimula ng surprise inspection. Taga National Meat Inspection Service po kami. Sino pong piling kausapin? Ano itong mga nandito? Tatlong po yan. Pero Tira. tira namin. Kailan pa tira? Palinis-linisan nyo naman ng konti yung kuhan ninyo. Sir, pwede bang pasuyo naman yung mga drum yung panglinis ng tubig? Eh, linis-linisan naman ninyo. Sumunod na nilapitan ng NMIS ang stall na nakunang nagbababad ng manok sa isang malaking drum ng marumi at dugoang tubig. Para saan? Para panglinis? Yung panglinis mo, mas madumi pa yata eh. Ito, panglinis daw nila ng tubig. Kaso nga yung container, napakadumi naman. Sir, pwede bang pasuyo naman yung mga drum yung panglinis ng tubig? Eh, linis-linisan naman ninyo. Nangigitata na yung kuhan natin. Ay accredited ng HAG at saka ano natin, large. Pero yung chicken nila, hindi po accredited. Parang locally registered meat establishment siya. Ayon sa isang tindero, saglit lang naman daw nilang binababad ang mga manok para malinisan at matanggalan ng balahibo. Di mo naman binababad, ma'am. Mga ilang minutes lang para maugasan lang yung manok. Mga 1 minute to 2 minutes lang. Ano yung masasabi mo na may mga nagsasabi na matagal yung nakababad? Sa iba siguro mo kasi sa amin, di naman ako babad dito eh. Ano lang mga sandali lang ng paghugas, alis na. Pero ayon sa National Meat Inspection Service, hindi pa rin ito naaayon sa tamang paglilinis at storage ng mga manok. May posibilidad po na mag-absorb ng tubig ang ating karne pag nakababad ng matagal. Yan po ay isa ring pandaraya. Yan po ay labag sa ating Consumer Act kung saan dinadaya natin ang consuming public. Sa ilalim ng Consumer Act of the Philippines, Article 23 on adulterated food, itinuturing na adulterated o may halong dumi o hindi naligtas ang pagkain kung ito ay inihanda, ibinalot o itinago sa ilalim ng marumi o hindi malinis na kalagayan. Pwede kasi itong makontamina ng dumi at maging mapanganib sa kalusugan ng kakain nito. Bumigat na-contaminate pa, nadagdagan pa ang microbial load ng ating karne. Sa mga accredited natin po na planta, na poultry raising plant, ay mayroon po tayong final wash na kung saan ito po ay may yelo, then mayroon pong chlorine na required ppm. Ayon sa May Kawayan City Veterinary Office, labag ang pagbababad ng anumang karne sa kanilang safety standards. Hindi po dapat na ibababad ang kahit anong klaseng karne sa tubig for any period of time. Pwede po siyang mag-absorb ng tubig, yun nga po, para lokohin yung mga mamimili. Mali po yun. Kaya naman inilapit din namin ito sa May Kawayan City Sanitation Department para maaksyonan. Pwede pong maalis yung kanilang lisensya sa pagtitinda or pwede pong ma-issuean sila ng ticket o violation para po sila magmulta kung sakali. Opo. Ayon sa National Meat Inspection Service, patuloy nila itong babantayan. Ang mga mapatunayang lumabag ay papatawan ng karampatang parusa at penalty. Mayroon kulong
na 6 years on 1 to 12 years. Depende sa violation mo sa Meat Inspection Code of the Philippines. Sa ngayon, nagbigay na ng warning at paalala ang lokal na pamahalaan at NMIS sa mga nasitang vendor ng manok. May urgency po ito. So pwede pong ma-issuean sila agad ng fine. Kung mai-issuean po sila ng sanitary order, kailangan pong ma-comply kaagad nila. Mensahe naman ng National Meat Inspection Service sa mga vendor ng karne, lalo na ng manok. Mas mabuting sumunod na lamang sa mga patakaran na matagal nang nakatalaga. Lagi sana nilang isipin na ang karne na kanilang tinitinda ay para sa kanilang mga pamilya. So kung yan laging iniisip natin, hindi natin magagawa na magtinda ng may daya. Pagdating sa usapin tungkol sa pagkain at kalusugan, nariyan ang mga ahensya ng gobyerno at ang resibo para siguraduhin walang kahit anong kompromiso pagdating sa hinahain at pinakakain natin sa ating mga mahal sa buhay.